Nakaupo sa sofa at tila nagpapahinga lang. Kung titignan ng 50 anyo sa si Ramil Basinillo sa inuupahan nitong bahay sa Barangay 29B, Barangay Poblasyon Makilala, pasado alas 2 sa madaling araw nito Martes. Pero si Ramil, wala na palang buhay. Ayon sa kainuman niyang may-ari ng paupahan, magkainuman pa sila ni Ramil ng gabing yon, pero nang gisingin niya ito, hindi na sumasagot ang lalaki, kaya agad siyang tumawag ng otoridad. Sa salaysay ni Renz, may komprontasyon palang nangyari bago tuluyang makatulog ang biktima sa sofa. Pagdating ng suspect, no, we confronted the victim. You-treat na yung papa. Kaya sila nag-argue. Then, sinuntok, no, ang part ng kanyang head, no, kasi based sa autopsy natin, parang nagkaroon siya ng internal bleeds, no, yun ang pinamatay pa. Suspect sa pangyayari ng 19 anyos na si alias Alex. Kakausapin lang daw sana noon ang biktima. Nalasing na. Pero may mga pananakot to kasing binitawan si Ramil laban sa tatay ni alias Alex. Kasi itong biktima na ito, kilala namin. Nasa word na yun palagi yung mga papayin kita, dahil kita. Pero kung baruhan ka, tapos masabihan ka gano'n, hindi na-trip ko ang mga tao. Agad ding naaresto si alias Alex. Depensa niya, ipinagtanggol niya lang ang kanyang magulang kaya nagawang masuntok ang biktima. Himas rehas na sa Makilala detention cell ang suspect na mahaharap sa kasong homicide. Mobile Journal, Kayla Makantan, hatid ang mukha ng balita. Dalawang taong gulang pa lang noon si Anika ay hilig na nitong magtampisaw. Kwento ng kanyang nanay Lorna, isang araw isinama ng kanyang lola sa dagat ang bata para maligo. Pero kinabukasan, nagreklamo na raw ang anak na may makati at makirot sa kanyang tenga. So akala ko po, baka napasukan lang po ng tubig. Kaya chinek up ko po siya sa hospital. Sabi sa doktor, swimmer infection daw, ganun. Tapos, binigyan po ako ng resita ng doktor, pampatak. Kasi, yung tainga niya, nagkaroon ng inflammation po. Kahit ginagamot, nagpatuloy lang ang sakit sa tenga ng bata. Magkalipas ang 3 taon, nakaipon na si Anika para madala sa ospital ang anak. Nang suriin, may kakaiba na palang mga bagay sa loob ng kanyang tenga. Yung pagpunta namin doon sa doktor, pagkuha ko ng shells doon, sabi niya, hindi naman po atuli, hindi shells po yung nasa loob ng tainga ng bata. Doon po nakita namin kung ano yung nasa loob ng tainga, mga shells. Sa ginawang irrigation at pag-vacuum sa tenga ni Anika, may nakuhang mga basag na shells. Ayon sa isang ear, nose and throat doctor, maaaring dala ng curiosity kaya may mga batang mahilig maglagay ng mga maliliit na bagay sa butas ng ilong at tenga. Nakadalasan, hindi sinasabi sa magulang. Pero may mga senyales daw na mapapansin. Pag kami nilalagay na foreign objects sa ilong, after a few weeks, makapansin ng mommy, laging sinisipon, tapos ang baho ng hininga. Ganon din sa ears, kunyari may infection, nagbabasa, hindi naman sinasabi ng pasyente, mapapansin na nilapitan mo mabaho, tapos may discharges. Kaya paalala ni Doc sa lahat ng mga magulang kapag may napapansin ng kakaiba sa mga anak at nakakaramdam na ito ng pagkirot, pangangati ng tenga at pagsakit ng ulo, huwag na mag-atubiling magpatingin sa doktor. May possibility na yung eardrum pwede siyang mabutas. Tapos, kung nabutas siya, hindi natitreat, yung infection nandun lang, hindi nawawala. So, mangyayari doon, lalong lumalaki yung butas ng tympanic membrane. Once we lose our hearing, we cannot bring it back to normal. May mga niresetang gamot na kinakailangang wilhin para kay Anika. Kaya humingi po ng inyong tulong ang kanyang ina. Siguro yung follow-up check-up na lang po ng anak ko kung yung tainga niya, di na po babalik yung pangangati at sakit na sa tainga niya. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Abalang-abala na ang tindahang ito ng Christmas decorations sa Sampaloc, Maynila. Kanya-kanyang toka ang mga trabador sa pagbabalot ng mga pinamili ng customer.
Sunod-sunod na kasi ang order at tawag ng kanilang mga suki, lalo't iba't ibang klase ng dekorasyon na makikita rito. Mula sa maliliit na Santa Claus hanggang sa malalaking 6-foot giant displays, may mga presyong abot kaya na nagsisimula sa 3 for 100 pesos. Pero depende sa style at laki. Meron ding umaabot ng hanggang 20,000 pesos dahil sila mismo ang gumagawa ng mga display. Pwede pang magbigay ng diskwento. Kwento ng may-ari, ang negosyong ito ay nagsimula lamang sa halagang 200 pesos taong 1998. Ako lang nagagawa. It's made of paper mache. That time, wala pang mga fiberglass, wala pang mga ganyan. Paper mache lang ako nag-start. Nilagay ko sa bangketa. Pero ngayong lumaki na ang kanilang negosyo, kaya Hulyo pa lang daw, nagsisimula na sila ng produksyon para hindi mabigla sa dami ng orders. Tulong-tulong kami magligpit, tulong-tulong din maglabas ng mga item. Wala yung gawain mo yan, hindi pwede yun. Tulong-tulong. Ang mga makukulay na display ay hindi lamang nagbibigay buhay sa diwa ng Pasko, kundi nagbibigay din ito ng kabuhayan sa iba pa nating mga kapatid. Sa likod ng mga makukulay na Christmas display, buhay ang diwa ng kooperasyon at pagtutulungan. Patunay na ang maliit na simula ay maaaring magbukas ng malaking oportunidad. Mobile Journal, Ivan Taringki po, hatid ang muka ng balita.